Alam niyo, 30s, itong sunog na yata sa Hong Kong ang isa sa mga pinakamalagim na kaganapan sa buong mundo ngayong taon. Naging dahilan ito para lagpas daang katao na ang nangamatay, nagkasugat-sugat, nalapnos ang balat, nasunog po sila. Pero sabi nga nila, a hero is born in the times of greatest need. And to our surprise, isang bayani ang pag-uusapan natin sa trahedyang ito. At ang bayani na binabanggit ko, isang Pilipino. Kaya nakaka-proud pag-usapan ng kwentong ito. OFW hailed as hero for protecting young ward during Hong Kong fire. Sabi sa isang article na nabasa ko. Pero ano nga kaya yung ginawa nitong kabayanihan? Para pag-usapan siya ngayon at hiranging bayani, hindi lang ng mga kapwa natin Pilipino ha, kung makikita nyo, mga taga Hong Kong, mga taga ibang bansa, pinag-uusapan siya ng iba't ibang mga dayuhan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kung titignan mo, hindi lang puro Pilipinas yung articles tungkol sa kanya. At ngayon, kikilalanin natin siya. OFW hero. Isang OFW o Overseas Filipino Worker ang bida sa kwento natin ngayong gabi. To be more specific, isa siyang domestic worker. Kagaya ng marami nating mga kababayang sumusugal ng kapalaran papuntang Hong Kong na umaasang mapapaganda hindi lang yung sariling buhay, syempre, kung hindi yung buhay ng pamilyang iiwanan nila sa Pilipinas. Ang sabi sa mga balita, itong OFW daw na ito, habang malaimpyerno na yung sunog na nangyayari doon sa Hong Kong, nilakasan niya yung loob niya, sa isang sitwasyon na parang impyerno siya yung naging anghel. Inialay ang buhay ng buong tapang para iligtas ang isang 3 months old lamang na baby. Mula sa high-rise na sunog na pinag-uusapan natin dyan sa Taipo. Ayun pa lang, sa totoo lang, nakakakilabot na talaga yung kwento. Ang bayani natin ay si Rodora Alcaraz. Siya ay 28 years old pa lamang, batang-bata pa. Pag narinig niyo yung kwento niya, I think mas lalo pa kayo magugulat, mas lalo kayo mapapaisip na ang mga bayani hindi pipili ng sitwasyon para ipaglaban ang tama. At sa labang ito, pinaglaban niya ang buhay ng dayuhan na hindi naman siya kilala o hindi naman siya kaano-ano. Alam nyo ito pa yung surprising dito nung nabasa ko to. Ayon sa mga balita, halos kakalapag pa lang daw niya sa Hong Kong nito. Hindi ko pero parang isang araw pa lang ata siya, confirm natin yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na mapapatanong kayo, di ba? Miski siya, ni hindi niya kilala yung mga nililigtas niya, di ba? Normally, kung tayo po yan let's be honest, uunahin na natin iligtas yung mga sarili natin given na ganun kagrabe yung trahedyang ito. Life or death itong sitwasyon na ito. At normal lang na ganun ang magiging takbo ng isip natin sa ganung klase ng sitwasyon. Pero ibahin nyo si Rodora. Ayon sa mga balita, niligtas daw nito o shineld yung sanggol mula sa napakakapal na usok at mga apoy doon sa loob ng tahanan ng employer niya sa Wang Fuk Court, yung mga buildings, bago raw ma-rescue ang mga ito ng mga firefighters. Yung pagliligtas niyang ito, yung pag-shield niya, enough lang para makabili ng sapat na oras at mailigtas ang sanggol, ang eksena. Ito, para mas ma-feel natin kung gaano siya naging bayani nung mga panahong yon. Imagine niyo to ganito yung nangyayari doon sa mismong eksena. Ayon sa mga articles po na nabasa ko tungkol dito, so habang pakapal po ng pakapal yung mga usok, yung apoy, paliyab ng paliyab, puro orange na yung paligid po, habang nababalot na yung kwarto ng itim na usok. Napakainit na rin ng paligid. Impyerno nga yung ginagamit kong salita sa inyo kanina. Imagine niyo na si Rodora dito takot na sa eksenang yan. Kahit sino naman kasi siguro, di ba? Sabi nila na binalot daw nito yung bata sa isang wet blanket sa kanya niyakap. At nangyari ito ng ilang oras. Napakatagal po doon, di ba? Siguro, ang lalak ng panic natin noon, kung tayo yon. Oras, pero wala kang magagawa kung hindi hintayin na lamang kung anong kapalaran mo. Hindi ka naman pwedeng tumalon doon, di ba? High-rise yun. Para mas may insight pa tayo sa eksena, sabi nila na meron daw kapatid itong si Rodora.
isang babaeng nagngangalang Rachel Loreto. So habang naghihintay daw ng firefighter si Rodora, nag-uusap-usap sila. Hindi ko alam kung nag-video call, no, pero siguro nagsusumbong na siya. Maaari, no, may chance na baka nagpapaalam na. Huling kapalaran ko na to. Tayo na naman siguro, di ba? Kasi hindi mo na alam kung ano yung mangyayari sa'yo doon sa sitwasyon na yun, di ba? At kahit ang gulo-gulo na po ng mga nangyayari, may usok, may apoy, samot-sari na, hindi iniwan ni Rodora yung bata. May nakita pa ako nagsabi na nagsasend na raw ng audio messages itong si Rodora doon sa kapatid niya na nagpapanik na, nagsisigaw na siguro, tulungan niyo ako, hirap na ako. Actually, sabi raw dito sa article, no, nanghihina ako, hindi na ako makahinga. Sabi daw doon sa isang clip, habang nag-iiyak at hirap nang magsalita. Kasi punta na sa baga mo lahat ng makakapal na usok, di ba? Sabi ng kapatid ni Rodora, mahirap lang daw sila. Yun yung backstory nila, mahirap lang daw sila. Isang payak na mangingisda ang kanilang ama. So, hindi naman ganun kalaki yung kinikita, diba? Syempre, pag may pamilya tayo, gusto nating kumita ng mas malaki pa para mas makapag-provide ng mas magandang buhay sa kanila. Kaya, dito naisip ni Rodora na magtrabaho abroad para tulungan ang kanyang pamilya, maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Sabi ng kapatid, na proud daw sila dyan pa lang sa ginawa ng kapatid na yan. Lalong-lalo na ngayon na niligtas niya yung bata, diba? Mapaproud ka talaga. Aftermath. Mapapatanong tayo ngayon, ano kaya yung nangyari kay Rodora? Unang iniisip ko talaga, sana okay lang siya. Sana walang nangyaring masama sa kanya. Sabi nila na matapos yung trahedya, nung niligtas na sila ng mga firefighters, isinugod daw si Rodora sa ospital. Nasa critical na kalagayan itong OFW hero natin. Pero sa awa ng Panginoon, siya ay nasa stable na kondisyon. Yan ay ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA mismo. I think naman, it's obvious na given na sinishield niya yung bata, makapal yung usok, mahirap huminga, puro apoy, ay magtatamo talaga siya ng mga injuries, mga sugat, lapnos. Ayon sa mga pagsasalaysay, niyakap daw niya talaga yung bata. Crenadel yon. At kahit ang hirap-hirap o kahit nakakatakot, hindi siya nag-let go. Isang eksena na kung iisipin natin, sa pelikula lang mapapanood. At imbis na tumakas siya, ito yung ginawa niya. 'Di ba? Nakakahanga po talaga. Matapos itong display of heroism, isang selfless act, mismong ang Philippine government officials ang dali-daling nagbigay ng suporta sa kanya. OWA, Hong Kong, ang Philippine Consulate General, ang Department of Migrant Workers o DMW, at ang mga migrant workers office ay personal na bumisita kay Rodora sa ospital. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil ang OWA Regional Office mismong binisita ang kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas para magbigay ng tulong. Nakikita ko po, no, and actually pakita na rin natin, maraming mga photos online ang nagpapakita ng sitwasyon ni Rodora. Mga larawan mula sa ospital mismo at online, makikita rin natin kung gaano ka-grateful sa mga comments po, no, yung mga taga Hong Kong. May mga influencers pa ako nakikita gumagawa ng content tungkol sa kanya. Alam ko po, no, na maraming mga horror stories yung mga OFWs natin sa Hong Kong. At nakikita naman natin yan, no, na may mga inaabuso po talaga, may mga minamaltrato, or hindi nakikita bilang tao. Let's face it, sa atin sa Pilipinas, di ba, hindi tao yung pakikitungo nung ilan sa atin sa mga kasambahay natin. Paano pa yung sa ibang bansa, di ba? Pero dahil sa kwentong ito ni Rodora, no, mas marami na yung nakakakita ng worth nila na sila ay hindi trabahador lamang kung hindi parte rin ng pamilya sa tahanang pinili nilang paghimasukan. Alam niyo, may mga nakikita akong kwento paano na hindi sinasama sa pagkain yung mga OFWs natin, and totoo siya. So, nakakatuwa na nagkakaroon na ng appreciation para sa mga OFWs natin, no? Ngayon, ang malungkot dito is marami pong mga domestic workers din na mula naman sa ibang bansa. Yung hindi maganda yung mga nangyari. I think may mga nangamatay din po. Nagkaroon talaga ng trahedya. Hindi naman natin masasabi kung kailan siya dadating. Anyway, isang patunay ang kwento ni Rodora na sa gitna po ng mga kaguluhan, apoy, takot, panganib, may mga taong hindi nagdadalawang isip ilagay ang sarili nila sa alanganin para lamang may mailigtas
na iba. Sa sunog na bumalot sa Wangfu Court, habang karamihan ay tumatakbo papalayo po, no, nililigtas ang sarili, pinili niyang tumakbo papunta doon sa bata. Papunta sa panganib, papunta sa mismong apoy na maaaring kumuha sa kanyang buhay. At sana ito ang manatili po sa atin, no, ma-impart ko sa inyo. Hindi lahat ng apoy sumusunog. Dahil nung araw na yon, may apoy din sa puso ng kababayan nating si Rodora. Itong apoy na to, nagbigay ng liwanag. At si Rodora, sa araw na yon, siya ang naging liwanag. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para updated kayo sa mga kwento na katulad nito. Promote ko lang din po yung aking travel channel. Ilalagay ko sa ilalim. Nagta-travel na po ako kung saan sa mga bansa. At so kung gusto niyo po makita yon, comment niyo lang sa ilalim. Anyway, ito yung ating question of the day. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating kababayang si Rodora, takot na takot ka, hindi mo alam ang gagawin mo, magdadalawang isip ka ba na iligtas yung bata? Kahit na ang kapalit nito ay sarili mong buhay, i-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.